sa Barangay Stefania sa Bacolod City. Isang makapanintig at nakakikilabot na insidente ang naganap kung saan natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babae sa isang liblib na bahagi ng tubuhan. Nang dumating sa lugar ang mga otoridad, hindi nila maiwasan ang mabahala dahil sa nadatnan nilang kalagayan ng biktima. Agad itong nagdulot ng pangamba at pagkabahala sa mga otoridad dahil sinasabing walang suot na saplot ang babae nang ito ay matagpuan at ang mga paa nito'y nakabukaka at ang kamay naman ay nakatali gamit ang panloob nitong kasuotan. Nang makita ang biktima, ang katawan nito ay unti-unti nang nabubulok. Dahil dito, matindi ang determinasyon ng mga investigador na alamin ang katotohanan sa likod ng insidente at nang sa gayon ay makuha ang hustisyang nararapat sa biktima at pamilya nitong naulila. Si Sheila Mee Condes ay panganay sa 5 magkakapatid. Siya ay 19 na taong gulang at may matatag na determinasyong makapagtapos sa pag-aaral. Itinuturing siyang pag-asa ng kanyang mga magulang sapagkat ang kanyang sipag at dedikasyon ang siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kapatid, dahilan kung bakit nais din ng mga ito na maging matagumpay sa kanilang buhay. Ang mga pangarap niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya sa pag-ahon sa kahirapan. Ika-9 ng Mayo, taong 2015, isang ordinaryong araw para sa kanyang pamilya. Nagpaalam si Sheila na magtutungo sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi nila batid na ang pagpapaalam pa lang iyon ang huling sandali na makikita nilang humihingat buhay ang dalaga. Lumipas ang maraming oras at hindi na ito nakarating pa sa lugar na dapat itong pupuntahan. Hindi makapaniwala ang pamilya na hindi na nagparamdam ang dalaga sa kanila. Sa bawat sandaling lumilipas na wala silang balita kay Sheila ay nagpatindi sa kanilang pangamba sapagkat wala silang impormasyon kaugnay kung nasan nga ba talaga ang dalaga. Ang misteryo sa pagkawala ni Sheila ay mas lalong nagdulot ng pighati sa pamilya. Nang mawala ito, ay agad na nagtungo ang pamilya sa mga otoridad upang humingi ng tulong at sa pagsasagawa ng investigasyon ng mga pulis. Napag-alaman nila na huling nakitang sumakay ang dalaga sa tricycle, kaya naman hinanap ng mga otoridad ang siyang nagmaneho sa tricycle. Ngunit hindi rin nila ito matagpuan kahit pa sa bahay na kanyang tinitirhan. Dahil dito, itinuring na person of interest ang driver dahil tila nagtatago ito, kaya naman agad silang kumilos upang hanapin ito. Sa kanilang pagtatanong, natukoy nila kung nasaan ang salarin at ito'y nasa Himamaylan City. Ang suspect ay pinangalanan bilang si Ricardo Ewayan. Nang matagpuan siya, ay nakita rito ang mga ebidensyang makatutulong upang umusad ang kaso. Nakuha ng mga otoridad ang cellphone na pagmamay-ari ni Sheila. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, ibinunyag ng suspect ang iba pang detalye pati na rin ang lugar kung nasaan si Sheila Mee. Sa tulong ng mga pulis, natagpuan nila ang katawan ng biktima sa isang tubuhan sa Barangay Stefania, Bacolod City. Ang katawan ay unti-unti nang naaagnas. Wala itong saplot, dahilan kung bakit nagdulot ito ng ideya na walang habas na ginalaw ang biktima. Ayon kay Ewayan, lasing siya nung mangyari ang insidente. Plano lamang umano niyang kunin ang cellphone ng biktima. Ngunit tumanggi ito, dahilan kung bakit puwersahan niya itong dinala sa tubuhan. Sa gitna ng pamimilit ng suspect, nagmatigas ang biktima. Ngunit sinuntok niya ito sa sikmura at tinanggalan ng saplot. Sa pagpupumiglas ng biktima ay hindi pa rin tumigil ang suspect hanggang sa hampasin niya ito ng bato sa ulo, dahilan kung bakit tuluyang tumahimik ito. Sa kabila ng kawalan ng saplot ng biktima, hindi napatunayan na ginalaw ito ng suspect. Dahil sa sitwasyon ng biktima, nagdulot ng pagkabigo ito sa mga investigador dahil nais nilang magsagawa ng mas malalim na investigasyon upang magkaroon ng mas konkretong ebidensya. Bukod sa mga detalyeng kaugnay sa nangyari kay Sheila Mee, may nabuklat ding iba pang mga kaso na kinasangkutan ni Ewayan. Ayon sa pinuno ng Police Station 4
isang abogado ang lumapit sa tanggapan kung saan dala nito ang impormasyon tungkol sa iba pang kaso ni Ewayan. Ang abogado ng namayapang si Ginang Remedios ang nagdala ng mga detalye at pinahayag din nito ang kagustuhang mabigyan ng katarungan ang kliyente sa kanyang pagpanaw. Ang pagkakaroon ng iba pang kaso ng suspect ay indikasyon ng pagiging habitual na kriminal na suspect na nagbibigay ng higit na malalim na pananaw sa kanyang pagkatao. Nang makita ang mga larawan ng suspect, agad siyang nakilala ni Crispina Tibayan na kapatid ng biktima. Ayon sa kanya, taong 2014, nagsampa sila ng kaso laban kay Ewayan dahil sa pagpaslang sa kanyang kapatid. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya ay ibinasura ito ng korte. Sinabi niya na nagtatrabaho bilang pedicab driver si Ewayan nang mangyari ang krimen at nagsilbi rin itong utusan ng kanyang kapatid. Ginalaw umano nito ang biktima bago niya ito tuluyang paslangin. Ang mga naging pag-amin ng suspect ay nagbigay ng pag-asa sa kaanak ng iba pang nabiktima. Dahil dito, muling binuksan ng mga otoridad ang nakaraang kaso kasabay ng kasong kaugnay sa pagkawala ni Sheila Mee. Nagkaroon man siya ng pansamantalang kalayaan. Sa halip na lumabas, nagpasya siyang manatili sa piitan, dala ng takot na posibleng manganib ang kanyang buhay. Makalipas ng 6 na taong pagkakabilanggo, ang suspect ay nakalaya sa pagnanakaw at pagpaslang kay Sheila dahil sa iilang technicalities na lumitaw sa kaso. Ibinasura at napawalang bisa si Ewayan. Dahil dito, nakaramdam ng lungkot at pangihinayang ang pamilya ni Sheila. Ngunit wala silang magagawa dahil sa iyon ang desisyon ng korte. Makalipas ng 2 buwan mula nang makalaya ang suspect, ito ay nasawi dahil sa pamamaril sa Himamaylan City. Ito ay naganap sa mismong kanyang kaarawan at hindi matukoy kung sino ang nasa likod ng kanyang pagkasawi. Napii at nakalaya man ang suspect, ngunit ito rin ay nasawi dahil itinumba siya marahil ng pamilya na isa sa mga naging biktima niya. Tila hindi natapos ang kwento ni Sheila nang makalaya ito dahil kumikilos pa rin ang kapalaran. Tunay na ang bawat insidenteng nangyayari sa buhay ay hindi kayang pigilan ni numan. Dahil napawalang salaman ang suspect, buhay pa rin niya ang naging kabayaran sa sariling pamamaraan. Mayroon ang kapalaran, maging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha?